Praise God. Palapakan natin si Lord for this brand new year. Alam nyo po, 2020, pwede ba nating bigyan ng 20 seconds na palakpak at papurin si Lord? Can we do that for 2020? 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, para sa kanyang katapatan. 13, para sa kanyang kabutihan. 12, 11, 10, 9, 8, 7, para sa kanyang kabutihan magpakailanpaman. 6, 5, 4, 3, 2, 1. And everybody shout, I love you, Jesus! Ang handa na para sa 2020 because God is good, God is great. Everybody say amen. Taas sa kamay ng mga handa na. Praise the Lord. Praise God. Salamat po sa inyong pagdating. Thank you so much. It's an honor for me, for you, mga kapatid, na makita ko po kayong lahat na nandarito. At maraming salamat po sa ating mga pamilya na nandarito. Palakpakan naman natin ang ating mga kapamilya. Kung ang ating po mga kapamilya ay nandito, maraming salamat po. Alam nyo, marami ho tayong pagpapasalamat kay Lord. No? Hindi ko po alam kung ang 2019 ninyo, medyo paikot-ikot ang buhay nyo, circular ng konti, medyo magulo, maraming iyak kesa tawa, okay lang yan. Alam nyo kung bakit? Kasi ang inyo po mga iyak ay pandilig para sa 2020. Iyan po ay pandilig para sa mga tinanim ninyo ng 2019. Kaya mga kapatid, itong 2020 na ito ay ihanda nyo ang inyong sarili because God is ready to bless you. Not just you, but God is also ready to bless your family. Amen? Kamaya mo naman yung katabi mo at sabi sa kanya, ngayon pa lang kinukongratulate na kita. Minamarapat ko pong umpisahan ng ating series ng January on Unbreakable Faith. Everybody say Unbreakable Faith. Kasi po alam ko may mga bagay na nangyari sa inyo noong 2019. At mga kapatid, kung ano man ang mga bagay na ginawa ng Diyos noong 2019, ituloy natin ang 2020. At hindi lamang ituloy natin ang 2020, higitan natin sapagat ang Diyos ay higit na kaya niyang gawin. Amen? Mga kapatid, I was asking the Lord, tanong niyo sa akin kung ano. Ito pong bago matapos ang 2019, I was asking the Lord, it is our culture sa Rain M that we are asking God, ano ba ang unique message mo sa Rain M, sa church, sa mga tao, sa ating lahat for 2020? May mga churches, ang declaration nila, mga kapatid, sa 2020 is the year of clearer vision. Okay po yun. Kung iyon ang na-receive nila, walang problema. Sa mga incheck, the year of the metal rat. Hindi ko alam kung ano ang kinalaman ng mga daga sa buhay nila. No, tingnan mo, tanungin mo yung katabi mo, alam ko amoy daga, mukhang daga, pero wala naman sigurong kinalaman ng daga para sa ikakasenso ng buhay mo. Tama ba yun? Can I hear an amen? This year, mga kapatid, 2020, God the Lord, bago po magtapos ang 2019, December 31st, and I was asking God, Lord, ano ba ang gusto mong sabihin sa amin? And God told me this year, 2020 for Rain M family, may kasama ba akong tagapamilya ng Rain M? This year, mga kapatid, is the year of the yes for you. What do you mean by that? It's the year of the yes. Today is the start. This Sunday is the year of the yes. God is saying to your life, yes to an unanswered prayer. This year, yung mga unanswered prayers mo last years, this year, 2020, you will see the answer because God in heaven will say, yes. This year is the year of the yes. Yes for healing. Yes for restoration. Yes for financial elevation. Yes for financial breakthrough. Yes for wholeness of relationship. This year, sana makita mo, this is not another year na katulad ng nakalipas na mga taon. Itong taon na to, hindi maswerteng taon to. Ang taon na to ay swerte ng mapalad because God is saying in heaven to you, yes. Are you listening to me?
Because God say yes. This year is also not just the year of the yes. This year, you can declare, I can because God will. I can do all things through Christ because God will give me the strength. I can move on because God is giving me the power. I can have healing. I can forgive because God will give me the love that I need. So this year, you will never be the same again. Ha? Pakisabi mo nga sa limang katabi mo, ibang-iba ka na tong taon na to. Lakaran mo yan. Sabihin mo sa 15 tao, sabihin mo yung kaya mong abutin kahit hindi mo kilala. Sabihin mo, dapat ibang-iba ka na itong taon na to. Lakaran mo yan. This year will not be the same year as last year. Unless otherwise you would like to stay as you are since last year. Unless otherwise ang gusto mong pamumuhay ay katulad pa rin ng last year. Pero hindi magbabago ang this year. Kaya dapat itong taon na to, iba ka na. Hindi dahil ikaw ay, nung panahon ng bagong taon, nagbukas ka ng bahay, binuksan mo mga bintana at pinto, pampaswerte raw, akyat bahay ang umakyat sa'yo. Nandiyan ba kayo lahat? Yung iba, naglagay ng 12 bilog, nagsuot ng bilog, siya rin naman ay bilog, something like that. Taon-taon na siyang bilog, pero hindi naman siya, ano bang kinalaman ng 12 bilog para sa buhay mo? Para sa akin, walang kinalaman yung 12 bilog. Nakuha niyo po, ang nagdidetermine ng buhay ko at buhay mo is none other but God Himself. No, ikaw at ako ay Diyos lang. Amen? Let me start by giving you a funny story. There was a group of students na gumawa sila ng isang social study, not the subject of social study, kundi pinag-aralan nila ang mga behavior ng tao. So naglagay sila ng cookies sa isang table. No? Are you following me? Tapos silagyan nila ng signboard, kasi ang nakalagay ay ito, get only one cookie, God is watching. Sabi niya, ang kumuha ka ng isang cookie, isa lang kunin mo, pero dahil ang Diyos ay nanonood. Wow! Parang panakot, ano? Parang sa mga jeep, God knows who does not pay. Naintindihan niyo mga kapatid, di ba? Tinan mo yung katabi mo, nagbayad ka ba ng jeep papunta kanina? Okay, tanong mo nga yan, ha? Baka tumakbo yan, ha? Okay, so, sa kabilang table naman, tinignan nila kung ano magiging reaksyon ng mga tao. Sa kabilang table naman, naglagay naman sila ng chocolate. Ang daming chocolate, no? Sino ito mahilig sa chocolate? Sino ito mataas na sugar? Wala alang umamin, Lord. Nakuha niyo, di ba? I mean, ang daming chocolate. Tapos ito naman ang nilagay nila, nakakatawa lang. Nilagay nilang signboard. Tanong niyo sa akin kung ano. Ito yung signboard. Sabi niya, get as many chocolate as you want. God is watching the cookies. Ay, ang bagal ng internet ng iba. Doon sa kabila, sabi niya, nanunood ng Diyos kaya isa lang ang kuhanin mo. Dito naman, kumuha ka ng marami kasi ang Diyos nanunood lang ng cookies. What is the point? What is my point about this unbreakable faith? Many of us, parang yung dalawang yan, no? Many people, they want to get as much as they want. Gusto nilang gawin pa rin ang gusto nilang gawin, katulad ng ginagawa nila in 2017, 18, and 19. Because all they know, all they think of is, God is not watching over them. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo mga kapatid, no? God is watching over you. In fact, God designed and God ordered your steps. And He even stopped your steps before. Lahat ng nangyari sa'yo, pinabayaan niya, hinayaan niya kang umiyak, masaktan. This is not for Him. This is for me and for you. Are you listening to me? Pero kapag nilagay natin sa isip, gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin, total, God is not watching. He's watching another person. No, God is watching over me. That's why this year, yes, I will be responsible. This year, yes, I will be accountable. This year, yes, I will be committed na. This year, yes, hindi na ako malilate. Ay, wala akong kausap. This year, yes, hindi na ako magiging tampurista. This year, yes, hindi ko na laging aawayin ng asawa ko, minsan na lang. Ay, wala nag-amen, no? This year, magpapapayat na ako. Parang ang lakas ng amen dito. Are you with me? Parang di balance yung church natin, ano? This year,
I will read my Bible. This year, I will pray. This year, I will be more excited. This year, yes, I will do. Why? Because last year, patay na yon. Hindi na ikaw yon. You are a new person for 2020. Everybody say amen. Alam nyo, kahit anong gawin natin, ang buhay natin nagje-journey, no? Nagje-journey buhay natin. Laging may journey ang buhay natin. May tanong lang po ko sa inyo, no? Kahit po ang mga anthropologists at mga nag-aaral ng mga tao, napansin nila, ang bawat season ng buhay ng tao, may kanya-kanyang excitement. Okay, for example, bibigyan ko ng halimbawa, sino po dito ang mga mula 2 years old hanggang 21 years old? Can I hear the man? 21 years old. Yeah, iba mga sinungaling, I rebuke you in Jesus' name. Okay, up to 21 years old. 21 years old. According to sociologists and anthropologists at mga nag-aaral ng human behavior, yung palang tao mula 2 years old hanggang 21 years old, ang excitement nila, it's called exploring. Yan yung mga pag 21 years old, gusto mangarap, mag-travel all over the world. Ganyan, no? Taas ng pangarap, di nga makaipon. Nandiyan niyo po mga kapatid, sabi nga ni Carlo Biluan, naghulog sa alkansya ng 3 pesos, gusto mag-travel. Hindi. Imagine mo 3 pesos ang inipon, gusto mag-travel all over the world, ha? Hindi mo, ha? Pero bakit? Kasi yung mga may 21 years old, yun yung mga ma-explore. Kaya yung 21 years old, yun yung pinakamabilis mabuntis, yan yung mga nagjojowa ng mali, no? Kinindatan nung tricycle driver, sila na. Natidayan nyo po, no? Yan yung mga nagchochongke, yan yung mga, basta yan na yun. No, nandiyan ba kayo? Pero sino po dito yung 22 years old hanggang 40 na? Umamin. Praise the God. Okay. Alright. No? Dapat, tapos ka na sa year of exploring. No? Tapos na. Dapat nasa year ka na ng expanding. Pastor, na-expand ako eh. I'm not talking about your expansion here. No? I'm saying, ano itong expanding? Di ba pagka nasa edad ka ng 22 to 40 years old, nag-iisip ka na, kailangan magkatrabaho, kailangan magkapera, kailangan may bahay, kailangan may kotse, kung walang motor, e-bike, kung wala bike, kung wala scooter, kung wala skateboard, you know? Natidan nyo, you want to expand, di ba? Pero mga kapatid, sa 22 to 40 years old, ang pinakadapat in-expand mo, hindi yung magkakaroon ka, kundi ang expand mo, yung capacity mo to love. Expand your capacity to be forgiving. Expand your character. Yun dapat. No? Yung sa exploring, wala silang pakialam kay may masaktan sila. Kaya nakita ninyo doon sa 2 to 21 years old, di ba? Sila yung mga mahihilig mang-bash. Wala silang pakialam sa Wala silang pakialam sa ibang tao kasi nag-explore lang sila. Pero pag dumating ka sa year of expanding, dapat medyo na-develop mo ng character mo. No? Kaya yung mga 22 to 40 years old, according to sociologists and human behavior scientists, yan daw dapat mga mababait na yan. Kayo po ba mga taga-FB Live nag-a-agree sa akin? Nakuha nyo, dapat daw mababait na yan eh. Eto na ngayon. Sino po dito yung 41 years old to 60? Ayan, mag-aminan. Alam nyo na kung sino kayo. Kayo yung mga may white na ID. Na may libre kayong sine tuwing Webes. Mga ganyan. Nakukuha nyo po. Ang tawag po dyan, 41 to 60, which is kabilang po ako. Dapat po dyan, ang level na natin ay exacting. Ano po itong exacting? Pag nasa edad ka ng 41 to 60, tama na yung trial and error. Dapat, alam mo na kung sinong papasukin mong relasyon. Alam mo na kung paano ka mag-uumpisa. Alam mo na kung paano mo aayusin. Kasi eksakto na dapat ang mga desisyon. Bakit? Kukunin ka na ni Lord anytime. Sino po nito yung 41 to 60? Honestly, ito, diretsuhan tayo, di ba? Ang buhay parang toilet paper. Pag madami, mabagal gumulong. Pag kaunti na lang gawin mo, pag kayo po'y nasa 41 to 60, ang bilis na ng panahon. Pero mga kaedada ninyo, mga kapatid, ay mga 21, di ba? 21 years old. Tendency mo ng 21, nagtataka pa nga ako, sa totoo lang, yung mga may 21, 2 to 21 years old, sila pa yung madalas magsabi ng, you only live once.
Di ba dapat yung mga 41 to 60 yun? Ha? Dapat yung 41 to 60, you will only live now. Kasi tomorrow hindi mo na alam. Okay. Sino po dito yung 61 pataas? Taas pong kamay ng mga 61 pataas. Taas pong kamay, no? Ayan, meron na tayo rito mga kasama. 61, ha? Uy, umamin yung mga taga-F1, ha? Okay. Okay, okay. 61 pataas. Meron ba rito yung 61? Wala. Okay. Lord, patawarin niyo po sila. Okay. Yung po mga 61, dapat po, ang season natin dyan, ang tawag ko po dyan, exiting. Ano po itong exiting? Sa totoo lang, Pastor, ibig mo sabihin, kukunin na kami ni Lord? Hindi. Alam kong malapit ka na. Mag-amin na tayo, malapit na. Dapat, bago ka mag-exit, may na-prepare ka na generation sa'yo. Bago ka mag-exit, na-prepare mo na yung mana ng anak mo. Ako po yung lumaki sa lolo ko Sabi ko sa lolo ko, yung lolo ko matanda na. Sabi ko, lolo, alam ko malapit ka nang mamatay. Tindi ko, no? Sabi ko, meron ka bang pamamana sa amin? Kasi yung mga kaibigan ko, pinamamanahan ng tatay nila ng lupa, ng mga lupa at mga lupa. Sabi sa akin ng lolo ko, anak, wala akong pamamana sa iyo Ha? Pero meron akong pamamana, tiyak magugustuhan mo. Sabi ko, ano yun, lolo? Ako. Sabi ko, ako? Ikaw? Ang reaction ko, hindi ako nag-react ng, yippee! Ikaw ang mano ko, yeah! No. Sabi ko, ano? Ikaw? Sabi niya, oo. Anong ibig mo sabihin, lolong ako? Sabi niya, ipamamana ko sa'yo yung pagiging disiplinado ko. No? Sabi ko, natuwa ba ako? Yay! Hello? Pamamana ko sa'yo ang aking karakter. Natuwa ba ako? Hindi ako natuwa. Kasi bakit? All along, alam natin sa mga pamana, lupa, properties, business. Tama? Usually, gusto natin ipamana at yung iba pa, salbahe pa ang pinamana, utang. Are you listening to me? Yun ang pinamana, yung utang. Tama po ba? Medyo hindi magandang exit. Alam niyo mga kapatid, if you're on the age 61 pataas, dapat ang pinamana mo na yung karakter mo. Ako, natutuwa ako sa mga may 61 pataas dito. Naglilingkod pa rin kay Lord, umaattend pa rin ng church. Kung tutuusin, dapat nasa bahay na lang yung mga yan, nagpapaypay. Di ba mga kapatid? Pero umaattend pa rin ng church. Natutuwa ako, may mga 61 pataas dito, gusto pa. Yung binan ko nga, nagre-request, mag-special number daw siya ngayon. Sabi ko, next week na, kasi hindi kami nag-rehearsal. Bakit? Yun ang gusto kong makita. Yung mga bata, may oras, may cellphone, mga kapatid, pero walang oras kay God. Baligtarin kaya natin, dapat pag 2 to 21, exiting na. Palagay ko magseseryoso ka na. Sabi mo nga sa katabi mo, seryosohin mo ng buhay mo sa 2020. And now, allow me to preach. Let me give you the title of my message today, The Rubber Band Faith. Everybody say rubber band. Nasa may rubber band ko dito. Ayan. These are my rubber bands. Okay. Alright. Sino rito nakakita na ng goma? Right. Alam ko nakakita na kayo ng goma, the rubber band faith. Now, I want you to understand, bakit po tayo nag-start as the rubber band faith or unshakable faith or unbreakable faith? Because ang puhunan po natin for 2020 is not the dream. Ang puhunan natin for 2020, hindi ang goal. Many people may goal agad. Pero ang lahat ng inyong goal, baliwala if you don't have faith. Are you listening to me? Why? Because faith will always demand that you let go of things that you can see. Ang faith po, mga kapatid, ay nagdi-demand na mga bagay na pawalan mo yung mga bagay na nakikita mo. Kasi faith can see beyond what the natural eyes cannot see. Faith can even believe what the natural heart can believe. Are you listening to me? Faith is this. Faith is not naniniwala ka sa ibibigay, kundi naniniwala ka sa magbibigay. Kaya tayo na-frustrate noong 2019 kasi mas pinaniwalaan mo yung ibibigay kesa nagbibigay. Mas inilapit mo ang sarili mo sa ibibigay kesa sa nagbibigay. Itong 2020 na ito, mas lumapit ka kay Lord. Hindi dahil first Sunday ngayon. Hindi dahil gusto mo ng langis. Hindi dahil gusto mo ng prayer. No! Dapat lumapit ka. Kasi pag hindi ka lumapit, yung 2020 mo, parehong-pareho lang ng 2019, 17, 18, and 16. Are you following me? We need faith. Everybody say faith.
Faith also is the channel through which miracles flow. If you want miracles in 2020, you need faith. If you need healing in 2020, you need faith. If you need breakthrough financially in 2020, you need faith. Hindi mo kailangan si Bombay, si Muslim, si Tambunting, si pawn shop. Hindi mo siya kailangan. Ang kailangan mo, si Jesus. Noong 2019, may white van na nangunguha ng mga bata. Sa 2020, may bagong white van, ang pangalan Jesus, nangunguha ng problema, nangunguha ng sakit, nangunguha ng discouragement. Kapag dumaan siya sa pamilya mo, kukuhanin niya ang lahat ng hindi mo kailangan. Pero ang tanong, are you willing to give in to Jesus? Are you willing to give in? Are you willing to live in faith? Now, most of us, nakakita na ng rubber bands. Are you listening to me? Anong isang karakteristik ng rubber band? Ha? Plastic? Kala ko, pinaparinggan mo yung katabi mo eh. Okay. Isa lang naman ang karakteristik ng rubber band. It can stretch. Are you listening to me? Kasi sa totoo lang, ang rubber band, useless unless it is stretched. Sample lang ko kayo, no? Okay? Sample lang ko kayo. Alright, I have rubber bands here. Okay? Alright, okay. Here's the rubber band. Here's the rubber band. Diba, napaka-useless lang niya. So ito may mga rubber band sa bahay, tinatapon-tapon nyo lang. Diba, winawalis-walis nyo lang, diba? This is just useless. Diba, walang kwenta. Diba, bigla kayong makakaisip na, ay may saysay siya kasi meron kayong gustong talian yung buhok mo sa ilong. Bigla mong gustong talian, ito, ha? Diba? Suddenly, pero this rubber band, kung mag-stay siya on shape, useless yan. Are you listening to me? Nung bata ako, ginagawa ko siyang star. Sino rito no? Nakakaisip, natatandaan nyo pa? Pero mayroon akong pinakagusto ng bata ako eh. Pag naiinis ako eh, ginagawa ko siyang weapon. Sino naman may boyfriend dito? Di ba, ewan ko, sino rito naranasan ng katulad ko, yung pag nambubuisit ka, yung naninira kang gano'n, sorry, napalakas ha. Di ba yung naninira ka ng gano'n, tama ba? Yun daw mga pinatamaan ko, mag-aasawa na this year. Okay ba yan? Okay. Di ba yan? O sino gustong patama? Wala akong kausap. Napansin ko, my faith is useless until my faith is stretched. That's why God is always stretching us. Our faith is useless until it is stretched. Kasi wala siyang gamit hanggat di mo siya ni-stretch. Ang faith mo, you can have the faith in the church. Oh, thank you God. Amen God. Pero ang gagawin ni Lord, i-stretch siya yung faith mo, yung paniniwala mo, para magkaroon ng use. And honestly, your faith is just like a weapon. Tama? Magagamit mo siya. That's why, if you're going to look at the scriptures, I'm going to make this very fast because it's an in Exodus chapter 14, sabi doon, and then the Lord said to Moses, they are about to cross the Red Sea. Sabi ni God, sabi ni Lord kay Moses, ano sinabi sa kanya? Pray. Ano sinabi ni Lord kay Moses? Worship. Ano sinabi ni Lord kay Moses? You dance. Ano sinabi ni Lord kay Moses? Attend the church and I will kill your enemies. Hindi niya sinabi yun. Sabi niya, stretch out your hands over the sea of the waters so that the waters may flow back over to the Egyptians and their chariots and horsemen. Dito ko nakita, when you stretch your faith, when you worship God with the stretchful hands, mga kapatid, ang himala dumarating. We don't want to be stretched. Bakit? Because being stretched, mga kapatid, ay uncomfortable. Masakit. Sino po rito mahilig sa sports? Sino rito yung tumatakbo, nagbabasketball, nagbabadminton, tong-ins? Hindi pala sports yan. Okay. Sino rito? Sinataas sa kamay, di ba? Ano kalimita? Ito, meron tayong kasama ito, taga-SEA Games to eh. Ito, matindi to. Meron tayong member dito, taga-SEA Games eh. No, maraming medalya ka ba, Brad? Ikagat mo ako ng isa, ha? Okay. Naku, alam nyo po, ito ha. Ano ginagawa ng mga atleta bago mag-start ang sports?
Sila ba agad I'm ready. SpongeBob to, I'm ready. Dediretso na! No, anong ginagawa? Magugulat ka sa mga locker rooms nila at bago pa maglaro, gaganyan-ganyan. Hindi mo alam kung nagsasayo ng tala, dance craze. Hindi mo alam kung ano. Tama ba? Anong ginagawa? Nag-i-stretch. So Moses stretched out his hands. No? And over the sea. And at the daybreak, the sea went back to its place. The Egyptians were being fleeing toward it, and the Lord swept them into the sea. Ladies and gentlemen, this year, God will take you in the problem because God will stretch your faith. But when your faith has been stretched, you will see the wonderful miracles of God. You will see the power of the living God. You will see His hands working when you stretched out your hands. Can I hear an amen? Can I hear an amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, handa mo ng sarili mo mag-stretch. Handa mo na yung sarili mo. Kung ayaw mo ng stretch, then stay as you are. Stay katulad na ng 2019. Kaya yung iba, backslider ng 2019, 2020, backslider pa rin. Ano nangyari? Wala. Nakuha niyo po? Kasi bakit? Because hindi sila na-stretch. Number 2 of rubber band faith. Everybody say rubber band faith. Did you know that rubber band faith is stretching with courage to step from out of the secure place to the insecure place? Ang rubber band faith is going from your comfort life, going into the uncomfortable life. Going to a secure place, going to an unsecure place. From a secure place, going to an insecure place. When you stretch your faith, God will never explain anything. But you will see Him, God in the midst of your problems. When you stretch your faith, you will experience hardships, but God will be with you in hardships. But you have to stretch yourself. No? Are you listening to me? Sino ito ang gusto na mag-stretch? Sino ito handa na ma-stretch? Ay, wala. Thank you. Sino ito handa ng pagpalain ng Diyos? Sige, yung iba hindi ma-stretch. Lord, yung nag-stretch ng kamay, Panginoon, ibigay mo. Yung ayaw po, bayaan mo na nga silang maghirap, magpakailan pa man. Sino rito ang handang pagpalain ng Diyos to stretch out your faith? Taas nyo muna ang kamay nyo at sabihin nyo, alam ko. Sabihin nyo, alam ko. Marami akong problema darating. Maraming tao ang mananakit sa akin. Kakapusin din ako. Parang pahina kayo ng pahina. Kakapusin din ako. Masasaktan din ako. Madidiscourage din ako. Pero magtutuloy pa rin ako. Maniniwala pa rin ako. Mananampalataya pa rin ako. Sasamba pa rin ako. Mag-aayos pa din ako. Kasi dumarating ang himala galing sa langit. Are you listening to me? But you have to stretch your faith. Look at the scripture in Matthew chapter 12, verse 9 to 10. This is a story wherein wala namang humihingi ng himala kay Jesus. Ito ang story in Matthew chapter 12 na dinedare, challenge sa mga Pharisees si Jesus sapagkat nung panahon na to ay Sabbath day. Bawal nung panahon na yon sa Israel ang kumilos, gumalaw o gumawa ng kahit ano pag-araw ng Sabbath on the time. So yung mga Pharisees, mga kapatid, dinare si Jesus, challenge si Jesus. Yung konteksto, sabi dito, ito nangyari. Going on from that place, Jesus went into the house, into their synagogue. Ano po ba itong synagogue? Ang synagogue ay isang lugar na, it's a place wherein they gathered together. It's just like a church. No? It's just like parang kapilya, maliliit lang. Alam niyo yun, yung mga parokya. Hindi ni Edgar, no? Yung parokya, alam niyo yung parokya. You know, yung parang yung mga maliliit lang na house of worship. So, dumating si Jesus doon in the house of the worship, and a man with a shriveled hand. Ano ba itong shriveled hand? Ang shriveled hand, I check sa dictionary, ang ibig sabihin ng shriveled hand, dried hand, baluktot na hand. Okay, ito pang matindi. Kubikong na hand. Ano pa?
Kung kayo nakakita na ng stroke, yung mga na-stroke, gumanon lang. Ang shriveled hand, nakakita na kayo? So it was really so crooked, mga kapatid, na hindi ko alam kung paano siya naghuhugas ng puwet. You know what I'm saying? Pag dumumi siya, tama? It's so crooked with the shriveled hands. Is that comfortable? No. But ladies and gentlemen, look at me. The man here in Matthew chapter 12 was not asking Jesus to heal him. Walang nag-a-ask. Tingnan nyo nangyari. And the man said to Jesus, stretch. Sinabi ba niyang, kaawa ka naman, you pray. Kaawa ka naman, you worship. Alam mo, attend ka ng church. Doon sa Balaga, mating ka. Sinabi ba niya yun? Sabi niya, stretch out your hand. Tingnan niyo ang reaksyon ng lalaki. So he prayed. So he sing. So he, I cannot hear you, church. So he stretched. Kung ikaw, kapatid, komportable ka na for years, you have this hand. Suddenly you want me to stretch? By the way, he's not asking for a miracle, Wala. Pero kailan nagsimula yung miracle? When he responded to the commander of the miracle, which is Jesus Christ. Sabi niya, stretch your hands. So he stretched it out, and it was what? It was what? Hindi sinabing restored, it was what? Kung kayo'y nakakita ng mga sumasayaw na sigurong gumagano, hindi ako marunong sumayaw. Siguro kung nakita nyo, kung nakaganon siya, kubi kong lahat, etc. Siguro, nung in-stretch niya, suddenly, parang, di ba, yung, transformer yan. Nakukuha niya, di ba, parang, it's just like, it's magic, parang magic. Ano lang ginawa? Stretch. Gusto mo maligtas ang family mo? Stretch your hands in worship. Stretch your faith in believing God. Stretch your heart in serving God. God will do something great. I said, are you ready to be stretched? Number 3, and this is the last. Are you listening? Are you blessed today? Why rubber band faith? Rubber band faith is not about addition, but extension. O sige, Lord, gusto ko mag-stretch ng faith. Bless me. Actually, hindi para sa'yo Kung tatanungin niyo ako, God will bless you, yes. God will restore you, yes. But I found out that the rubber band faith, stretching about the rubber band faith, is not just about me. It's not just about my family. It's about other people. Look at the next verse. Look at the verse. Sabi in Exodus chapter 17, there was a battle between the Philistines and the Amalekites, and Israel. Sabi doon, and Joshua fought the Amalekites as Moses has ordered. And Aaron and Moses and Hur went at the top of the hill. As long as Moses held up his hand, sa original Hebrew, stretched out his hands, the Israelites were winning. But whenever he lowered his hands, the Amalekites were winning. Itong senaryo, may away, may gera. Sila Moses sa taas ng hill. Sila Joshua nakikipaglaban sa kalaban. At ito ang nangyari. Habang si Moses nakataas ang kamay, naka-stretch ang kamay, nananalo sila sa baba. Pero habang bumababa ang kamay ni Moses, napapagod siya, natatalo sila. Are you listening to me? Ito ay merong spiritual significance. Pag huminto ka sa faith mo, humihinto lahat ng blessing mo. Ay, wala akong kausap. Ulitin ko lang yun pag huminto ka ng paglilingkod kay Lord, pansinin mo, bumabagal ang blessing sa'yo. Lalong natatalo, hindi lang ikaw, natatalo yung mga nasa paligid mo. Mga kapatid, bakit? Ito yung second bakit. Kasi ikaw ang susi para sa kanila. Ikaw ang pinto para sa pamilya mo. Ikaw ang opportunity na binigay ni Lord para ang family mo ma-save, ma-restore, magkaroon ng financial breakthrough. Ikaw yon. Kaya kung merong isang tao na hindi mawawalan ng pananampalataya, dapat ikaw yon.
Tapos na ang taon ng matampuhin. Tapos na ang panahon na wala kang ginagawa. Tapos na ang panahon at ang taon na lagi ka na lang late. Tapos na ang panahon at taon na lagi na lang ayaw mo sa Diyos at tumatakbo ka. Bakit? Because the moment you don't stretch your hands, you will lose the battle. Look at the next verse. Sabi the next verse, and when Moses' hands grew tired, they took a stone, put it under him, and he sat it. So binigyan niya ng chair. Are you listening to me? I cannot hear myself. Pakiayos ang monitor ko. Alright? Sabi doon, he put that sa kanyang upuan, at ang sabi doon, and Aaron and her, anong ginawa? Held. Again, in the original Hebrew, stretched his hands up, one on one side, one on the other, so that his hands remained steadily until sunset. Mga kapatid, look at Pastor Reggie. This 2020, sisiguraduhin ko sa inyo, madi-discourage ka pa din. Ayaw niyo maniwala? Itong 2020, masasaktan ka pa rin. Ayaw niyo pa rin maniwala? Itong 2020, kakapusin pa rin kayo. Ayaw pa rin nilang maniwala. Itong 2020, magkakaroon kayo ng mga relasyong mawawala. Ayaw niyo maniwala? Kapag dumating ang oras, hindi mo na kayang mag-stretch. Kailangan mo ng mga taong sa paligid mo, tulungan kang i-stretch. Look at me. That's why it is important to be in the church. That's why it's important to be a part of a small group or cell group. Bakit? Kasi mahirap lumabang mag-isa. It is not designed by God for us to live alone. To settle alone. Kailangan mo ang katabi mo. Pero ang katabi mo para hindi ka kampihan. Ang katabi mo hindi para kaawayin, lalo na. Kaya ang asawa mo dapat tagapagtaas ng kamay mo. Hindi yung, ano na naman yan? Nagsamba-samba ka na naman. Sira na lang talaga bumbunan mo. Are you listening to me? We need people in the church. We need a family. And by the way, it doesn't take blood to have a family. It doesn't take blood. Are you listening to me? There are people who are more than family and yet they do not belong on the same bloodline. At yung mga katabi mo, maaari hindi mo kapamilya, hindi mo kaano-ano, pero mahal na mahal ka. Because that person besides you, kapag nadidiscourage ka, itataas ang kamay mo. Kapag namumroblema ka, itataas ang kamay mo. Kapag kinakapos ka, itataas ang kamay mo. Kapag wala na ang relasyon, itataas ang kamay mo. We need to stretch. This year, prepare yourself for a stretch. Pero bigyan ko na isang revelation. Tayo sa'yo ko ano. Wala pa akong nakita nag-i-stretch na hindi naghahanda. Kaya ka nag-i-stretch. May pinaghahandaan. No, kahit kayo, pag meron ba ritong gumising ng maaga, hindi kayo nag-stretch? Sino rito yung pagising ng umaga nag-i-stretch? Sino rito yung gumising lang? Tapos sa tulog ulit. Stretch na stretch siya. Okay. Sino rito yung gumising tapos pagising nyo? Ano yun? May pinaghahandaan ka. Si Lord, gusto kanyang ma-stretch kasi may inihahanda sa sayong blessing. May inihahanda sa sayong kayamanan. May inihahanda sa sayong bagong breakthrough. May inihahanda sa sayong bagong relasyon. May inihahanda sa sayo. You have to start stretching. Look at the next verse. So Joshua overcame the Amalekites army with the sword. Ano nangyari? Nanalo sila sa baba kasi kaming nasa taas nakastretch. Alam nyo ba, tuloy mo lang ang laban. Huwag kang masanay, magsanay. Ulitin ko lang, huwag kang masanay, magsanay.
Ituloy mo lang ang laban. Bakit? Ang naaapektuhan pamilya mo. Ituloy mo lang ang pananampalataya, ang naaapektuhan pamilya mo. Ituloy mo lang ang pagsamba, ang naaapektuhan ay lahi mo. Ituloy mo lang ang pagtitiwala kay Lord, ang naaapektuhan anak mo, ang tatay mo, at ang finances mo. Basta ang gawin mo, umakyat ka sa taas, stretch mo ang kamay mo, ang anak mo, don't worry about them, God will take care of them. Don't worry about your husband, God will take care of them. All you have to take care is to go to the mountain, stretch your hands and say, I still believe, I can, because God will. Everybody say, I can, because God will. One more time, everybody shout, I can, because God will. Look at the lastly, number 3, mga kaibigan, rubber band's faith means trusting God in moments of stress, tensions, pressures, and comfort. As I close, ladies and gentlemen, the ultimate person that stretched for my redemption, your salvation, your freedom, is when Jesus was on the cross. He willingly stretched His hands, both right and left. Not for Him, but for you and for me. If Jesus can stretch His hands to show His love, we can, because God will. I can, because God will. Kamayan mo mga katabi mo at sabi mo sa mga katabi mo, may gagawin ng Diyos na napakaganda. May gagawin ng Diyos na napakalaki. Sabi mo, huwag mong pitigilan, may gagawin ng Diyos na napakalaki. Sabi mo uli sa mga katabi mo, may gagawin ng Diyos na napakaganda. Humanda ka. Ihanda mo. Mag-stretch ka na. Can I hear an amen and a clap offering of praise for the Lord? Who's ready for 2020? Who's ready for God's breakthroughs? Who's ready for God's hands and ways and power to show and manifest? Today, this morning, I would like to give to you our 2020 declaration. Ay, walang excited. The year 2020, this will be our declaration. Are you ready for that? Hindi na nung nakaraan, but this is our, every time we worship, every time after the worship, we speak that. Because, tandaan nyo, next week po, I'll be speaking on activated. Because nakita ko, ang faith at ang miracles ay dalawa, motion activated at voice activated. Ano po yun? That's why Jesus Christ said, if you will speak to the mountain, it will move. If you will say to this, you will die, you will die. Sinabi niya yun. Bakit po? Because faith and miracles are voice activated. Every time we declare, I declare I am God's friend. I declare I am God's child. I am special. I am unique. I am more than a conqueror. I can do all things through Christ. It is activated in you. Nabubuhay yan sa iyo. That's why you can face any enemy, any adversary, any hardships, any problem with faith. Because it was activated. Are you ready for our 2020 declaration? Ay, naku, ito tahimik lang kasi mukhang mawawalan daw sila ng karelasyon itong taon na ito. At nakukuha niyo po? Are you listening to me? Are you ready for 2020? Let me just declare this to you if you can read that with me. Hallelujah. Today, I declare God's faithfulness in my life. I will not doubt. I will not... Isa pang beses. Ready, go. Today, I declare God's faithfulness in my life. I will not doubt. I will not fear. I will keep my trust in Him, believing that it will give birth to every promise He put in my heart. Isa pa, I, believing that it will give birth to every promise He put in my heart. Today, I declare unexpected blessings are coming my way. What I could not make happen on my own, God will make it happen for me. He will open up supernatural doors, opportunities, healing, restoration, and bring... Isa pa, basahin niyo yung malakas with faith. Go! He will...
Today, I declare the favor of God upon my life. I will overcome every obstacle, outlast every challenge, and defeat every difficulty. One more time, kayo lang, go! Today, outlast every challenge and defeat every difficulty. And all together, today, I will succeed because God is with me. God is for me. God is in me. And God is on my side. Can I hear an amen to that? Can you still declare it today? Isa pa, go! Today, God is for me, God is in me, and God is on my side. Hallelujah! Father, in Jesus' name, we thank you. Itong taon na to, we are so excited. We are so passionate. We see clearly ang gusto mong gawin sa amin. Ngayon pa lang, we just want to say, Lord, bring out the stretcher. Lord, lagay mo kami sa stretcher. Not the stretcher of sickness, but the stretcher of faith. Not the stretcher of problems, but the stretcher of faith. Lord, we welcome your presence today. We welcome you in our life. Thank you, Father God. Can we all pray? Pwede ba kayo mag-pray lang kay Lord? Ihanda niyo ang inyong puso kay Lord. Sabi niyo, Panginoon, maraming salamat. I am ready. I am ready to receive good things from you. Sige, right now. Thank you, Lord. Kung may katabi kang kapamilya mo, asawa mo, kamag-anak mo, hawakan mo na yung kamay kasi dalawa kayong mag-i-stretch. Dalawa kayong lalaban. Dalawa kayong magpupuri. Dalawa kayong maglilingkod. Dalawa kayong sasamba. At dalawa kayong tatanggap ng himala galing sa Diyos.